Buksan po natin ang ating mga sulatan sa aklat ng pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ngunit ang pinupunto natin dito ay ang verse 7. Kung inyo na pong nakita, sama-sama natin basahin. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kaganakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pagpalayo ng Panginoon ang kanyang salita. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagbibigay. May dalawang salita, tungkol sa abuloy at handog. Sa atin, sa tradisyon ng Pilipinas, pag sinabing abuloy, ito'y pinatutungkol sa patay. Ngunit ang alms sa salitang Ingles o abuloy ay pagkakaloob ng anumang bagay. Maaaring pera o something na gusto mo ibigay upang itulong sa nangangailangan. Ngayon, talakayin natin ito. Sa isang maiking salita ay pagbibigay o paghahandog sa Diyos. Maraming tao po ang nagbibigay ng paulit-ulit, pero hindi nauunawaan yung kanyang ginagawa. Kaya minsan, nagkakaroon ng problema, nag-aalilangan sa kanyang pagkakaloob o pagbibigay. Ngayon po, mahalaga sa ating tatalakayin yung attitude, yung laman ng ating puso. Kasi pwede ka magbigay ng magbigay, pero walang pag-ibig. Di ba mga kapatid? Ngayon, sa pagkakataong ito mga bata, makinig kayo mabuti. Sapagkat sa maliit na ninyong kaisipan, maiging maalaman na ninyo ang mga bagay nito. Saan ba ito nagmula? Bakit ba nagkaroon nito? Tandaan natin na ang matang ay lumang tipan at bagong tipan. Sa isang maliit salita, kasaysayan ito ng kaligtasan. Sa ating tatalakayin sa umagang ito, titingnan natin yung biblikal na pamantayan para lubos natin maunawaan yung ating mga ginagawa. May mga negatibong dating sa ibang mga simbahan. Maraming binabanggit nila ito para bang negosyo. Pero ano ba ang tamang pamantayan ayon sa Biblia? Ngayon, simulan natin sa aklat ng lumang tipan. Paano nila ito ginagawa? Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Alam niyo po yung lipi ni Levi o Levita? Sino nakakakilala? Kay Aaron. Si Aaron ay kapatid ni Moises na siyang pinakakanang kamay niya o spokesperson. Ngunit si Moises pa rin ang ginagamit talaga ng Diyos. Kay Aaron nagmula yung mga saserdote o mga pari. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Ang mga Levita naman, sino ba itong mga ito? Sila yung tribo na nangangasiwa sa panumbahan o pagsamba sa Diyos. Sila yung mga katulong o mga saserdote. At kung titignan ninyo, nagbigay ang Diyos ng provisyon na ang mga Levita, hindi sila binigyan ng mana. Walang pamanang lupa. Hindi binigyan ng pag-aari. Tanging ang nabigyan tribo ang binigyan ng Diyos. Kung pansinin ninyo, ito inihanda ng Diyos, nasa daan pa lamang. Wala pa sila sa lupang pangako. Ang Diyos ay nag-set aside na, sapagkat sa kanilang paglalakbay mula nang makuha nila ang kabalang tipan, yung tablet o yung kautusan, 10 utos na inilagay sa kabalang tipan, at ito ay nananatili sa tabernakulo o tabernacle na tinatawag. Tonda. At yun ay nilalagay sa
sa kanilang mga kampamento kapag sila humihimpil sa isang lugar, nakakita lagi at nakapaikot yung labing-dalawang tribo para ito ay protektahan. Ngayon, tingnan niyo yung mabuti. Bakit hindi na binigyan ng mana ang mga Levita? Dahil sila nga ang mga nasiwa sa pagsamba. Yung mga saserdote na sa lipi, na kinuha sa lipi na Aaron, sila yung mga saserdote. At sila ay inuobliga na magbigay ng ikasampung bahagi. Yung kung pinabanggit natin ng mga dogo at buloy, parte nito yung sinasabing tithes o ikasampung bahagi. Bukod pa dyan, meron pa yung mga espesyal kapag mga pesta. Sa atin kasi iba yung pesta eh. Sa kanila yung Feast of Tabernacle, kung saan inaalala nila yung nakaraan na sila ay nahimpil sa ilang. Nagbibigay pa rin sila ng mga hatong ganito at mga kaloob para sa mga Levita. Para sila ay mabuhay. Yun ang pangunahing layunin. Para sila ay hindi na magtatrabaho at ang ayusin na lamang nila ay ang pagsamba. Buhay espiritual. Naunawaan po ninyo kung bakit binibigay ito. Makikita po ninyo sa Aklat ng Bilang 18:21. Anong sabi doon? Ibinigay ko sa mga Levita ang lahat ng ikapo sa Israel bilang pamana sa kanilang paglilingkod sa templo. Doon pala nagpugat yun. Kaya sila ay nagkakaloob, kaya sila ay nagbibigay bilang pagkilala sa Diyos na sila nagkakaloob ng lahat ng bagay. At ang sabi pa dito, sa Aklat ng Levitico 27 verse 30, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani sa lupain, maging binhi o bunga ng puno, ay nakalaan sa Panginoon at ito ay banal para sa Panginoon. Tatanungin ko kayo, ano ang inyong mga pinagkakakitaan sa pagkakataon ito ngayon? Ano kapatid na Nelson? Trabaho. Dahil nagtatrabaho tayo. Diba? Noon, ang bansang Israel may kanya-kanyang gawain. At karaniwan sa kanila ay mga magsasakalitan tulad natin. At nag-aalaga ng mga hayop. Ngayon, yung mga handog o yung kasampung bahagi, kinukuha nila ito doon. Ito ay batas na itinakda ng Diyos. At hindi po pwedeng lapagin. Ang sino ang lumapag dito ay papatayin. O mananagot. Alam niyo po, sa pagkakataon ito, napakabalag natin. Dahil hindi na tayo namumuhay sa batas. Dahil kung tayo namumuhay sa batas, kinakailangan yung manok mo at kapag nanganak ko ng itlog ng 20. Kung sabihin na lang natin 10, ilan ang ika-10% doon? Isa. Tama. Hindi mo yun pwedeng kainin. Yun ay isisit aside mo para sa Diyos. Dahil sinasabi, ito ay banal. Maging ito ay sa pananim, o mga butil, o ano pang bagay. Ibinubog yun para sa Panginoon. At yun ay inukonsumo ng mga Levita. Yung napinsang tribo lahat ay gumagawa. Ibibigay nila yun doon. Taon-taon o sa pag-aani nila. Ilang beses pa tayo nag-aani ng palay dito sa Pilipinas? Di ba minsan 2 beses? Sa kanila, hindi natin alam ilang beses nag-aani, maaaring 2 o 1 o 3 ng trigo. At yun ay ibinubukod na nila agad-agad. Para sundin ang batas. Ito po ang dahilan kung bakit yung mga Levita at pare hindi na kailangan magtrabaho. Ang trabaho nila ay sa panambahan. Itinangi sila ng Diyos. Sa halip na bigyan ng lupa, bibigyan na lang sila ng ikasampung bahagi ng lahat ng kanilang produkto sa lupain. Ito man ay tanim, ito man ay salapi, ito man ay hayop, lahat ibibigay ang 10%. At hindi lamang yun, mayroon pang mga ibang kaloob. Tuwing 3 taon, sila ay nagpupukutin ng ikapo, ibibigay din yun sa Levita at doon sa mga nangangailangan. May mga pobre din po sa kanila. May mga mahirap. May mga dayuhan. Kaya kung pansinin ninyo, walang, lahat sila ay kumakain.
Lahat sila, walang nagugutom. Tingnan niyo sa ating bansa. Diba? Ang dami mahirap. Yung mga mayaman, lalo pa silang yung mayaman. Kung pag-iirali ng batas sa pagkakataon ito, marami ang mananagot. Naunawaan ko ninyo. Kaya ginawa ito ay upang mapanatili yung espiritual na kaayusan at kabanalan ng buong Israel. Yun pala ang tunay na layunin. Kaya isinasay yung mga Levita at yung mga pare, hindi na sila nagtatrabaho, kundi yung buhay espiritual, yung kanilang pagsamba sa Diyos, kinakailangan hindi bumaba ang antas. Yun ay nire-require ng Diyos. Kaya ang lahat ay dapat sumunod. Naunawaan ko, walang binigay na pamana, kaya ang tungkulin nila ay maglingkod sa templo. Bakit? Ipinagagamit yung ikapo. Tatlong bagay. Siguridad ng pamumuhay ng mga lingkod ng Diyos. Kinakailangan walang magugutom. Dahil kung hindi nila bibigyan ng bahagi ng kanilang mga hando, mapipilitan magtrabaho, babagsak. Yun yung tinatawag buhay spiritual. Ganun po pala. Pananatili na tinatawag ng pagsamba ng komunidad. Yung community. Upang mapanatili yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya ito ay ginawa. At bukod dito, yung mga Levita man na tumatanggap ng ikapo, nagbibigay din sila ng ikasampung bahagi patungo doon sa punong pari ng mga angkan ni Aaron. Naunawaan ko natin, doon pala nagmula yun. Kaya sila ay inuobliga. Ito daw po ay para sa pangangailangan ng sistemang pangkagalingan. Inutusan ng Diyos ang bayan na magpupunang ng ikapo bawat 3 taon para sa mga balo, ulila, tayuan at mga Levita upang walang magutom. Alam niyo po, kung ibabalik natin ito sa panahon ngayon, yung panahon natin ngayon, kaibang-kaiba na. Dahil walang sinusunod na batas. Lahat ay, ang sabi nila, malaya at gawin kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit sa atin, ng mga pinili ng Diyos, tayo po yung mga bagong Israelita ngayon. Yung kanyang kaharian na itinatag, dapat tingnan natin mabuti ang mga bagay na ito. Makikita natin sa aklat ng Deuteronomy 14 verse 28, sa katapusan ng bawat 3 taon, ilabas ninyo ang lahat ng ikapo ng inyong ani, upang ang mga dayuhan, ulila, mga balo ay makakain at mabusog. At pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gagawin. May kalapit na pangako. At isa pa dito sa Deuteronomy verse 26, chapter 26 verse 12, kapag natapos mo lang ihandog ang lahat ng ikapo sa 3 taon, ibigay mo ito sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga balo, upang makakain sila sa iyong bayan at mabusog. Sa gayon, walang naghihirap. Di ba? Napakagandang mabuhay ng ganoon. Ngayon, kung bubuurin natin, kaya ito ginawa ng Diyos, ito ay sa ikabubuti ng pagsamba. Habang naglilingkod ang mga lingkod sa templo at nag-aalaga sa mga pangangailangan sa komunidad. So, mayroong kaayusan. Amen? Mayroong kaayusan sa kanilang pagbigay. Ito ay, kung tignan ninyo, hindi pwedeng ilabagin dahil batas. Dumakong na tayo sa bagong tipan. Kanina ang pinag-uusapan natin ay lumang tipan. Masyadong mahigpit. Kinakailangan huwag mong babawasan. Pag sinabing 10%, 10% talaga. Ngayon, puntahan natin ang bagong tipan. Ano naman sa bagong tipan? Ang sabi doon, pagkatapos sa krus, namatay si Kristo, ang pagbibigay sa bagong tipan ay hindi na lamang isang legalistikong obligasyon. Ibig sabihin, wala na sa ilalim ng batas. Kundi isang kusa
At bukas sa loob na tugon sa biyaya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga yung 2 Corinthians 9:7, ibinigay tatlong bagay yung pinakikita. Kagalakan na may pusong loob. Dahil kung nagbibigay ka at napipilitan, nasaan ang kagalakan doon? At kung nagmamaktol ka ba, ito na ibibigay ko ba? Pagmamahal sa kapatid. Yung tinatawag na alms o abuloy, kapag hindi pala ay ginagamit sa pagtulong sa kapwa na kabilang sa kanyang kingdom sa mga mahihirap na kapatid. Nagkakaroon ng pagtutulungan. Kasi nasabihin mo, iniibig ko siya, mahal ko siya, pero pinababayaan mo, wala namang makakain. Karaniwan sa atin, yung kaisipan, bahala ka, magsumikap ka. Pero bilang magkapatid, mayroon tayong tungkulin. Natulungan siya. Diba? At yung sukat, anong sabi doon? Ng biyaya at puso. Tingnan niyo mabuti. Habang ang Panginoong Jesus ay nakatunghay, noon po ay panahon ng lumang tipan, sila ay tinunghayan nila yung nagkakaloob at inobserbahan nila. Napansin ng Panginoong Jesus, yung iba ng mga mayayaman o maraming pag-aari, nagbibigay na lamang sila ng kung ano lang yung sobra. So, hindi nila sinusunod yung batas. Ngunit may nakita sa isang pulubi, isang matandang pulubi. Ano sabi doon? Naglagay lang ng 2 kusing. Ano yung 2 kusing? Maraming 2 sentimo. O sa atin, pinakamababa, 2 piso. Anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo siya. Siya ang nagbigay ng higit sa lahat sa kanilungan. Sapagkat yung mga mayayaman ay nagbigay lamang ika niya ng sobra. Tingnan niyo, yung pulubi nito na nagbigay ng 2 kusing, yun lang ang kanyang inabubuhay. Ibinigay niya ng lahat. Hindi ko naman sinasabi, yung inyong mga pag-aaral, ibigay ninyo na lahat. Tinitingnan natin dito yung kondisyon ng kanyang pagbibigay. Bukal sa loob, walang panghihinayang. Tingnan po ninyo, bakit sa bahay, sa ating mga tahanan, nanghihinayang ba kayo bigyan yung anak ninyo, yung apo ninyo, ng kailangan nila? Nanghihinayang ba kayo? Hindi. Bakit? Kailangan nila yung nandun yung ating kusap loob, dapat pinibigay sa kanila, dahil kailangan nila. Ito pong pamantayan na ito. Dapat sa ating pagkakaloob, ganun din dapat ang attitude ng ating puso. Huwag tayong manghihinayang. Ito na nga lang ang natira. Ang sagot doon, natira lang. Ang sabi ni Pablo, bago pa dumating yung ganoong pagtitipon, maghanda na kayo. Ihanda na ninyo ang inyong ibibigay. Hindi na kayo nakailangan kumusan pa. Tandaan po natin. Tayo ay diligtas ng Diyos. Tayong lahat ay dapat mapahamak sa impyerno. Hatulan. Pero tayo sa kanyang masaganang pag-ibig, sa Jesus, sa kusang loob, na ibigay ang kanyang buhay. Iba ko sa krus. Gaano katindi yung mga bagay ngayon? Dahil sa kanyang pag-ibig. Ngayon, kung nauunawaan natin yung pag-ibig na yun, hindi tayo manghihinayang magbigay. Para may makitulong. Para may magamit. Tingnan ninyo yung pagkaroon ng lumatipan. Hindi sa ina ang nagibita. Yung mga saserdote, hindi na sila nagtatrabaho, binibigyan sila ng buong angkan ng 12,000. 10%. Ngayon sa atin, hindi sinusukat kung 10% o ano man. Ang sabi ng Korinto, magbigay ka ayon sa iglesia ng iyong puso. Huwag mabigat sa iyong loob. Kaya nga dito, dapat natin maunawaan. Para palang tulungan na natin. Bakit? Yung hininga mo ba? Yung lakas mo ba? Yung lalong higit yung biyaya na malitas tayo. Hindi tayo makarusahan isang dakilang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa bawat isa. Dito, marahil buksan ng Diyos ang ating puso tungkol sa pagkakulong. Amen? Susi, para tayo ay sumagana. Dahil yung mga taong kuripot, para pong puno ng pag-abig. Sino ditong
Nakakita na kayo ng manok na hindi kumaganyan pag anong pangbigay? Nakakita na kayo ng manok? Kaya nga minsan, nakakahiya. Inukumpara tayo sa manok. Puro kapit. Hindi man lang pagbigay. Samantalang ng Diyos, ibinigay ang hangin, libre. Yung kalakasan mo, yung lahat ng pinatangkilik mo, huwag natin panginayangan ng mga bagay-bagay. Bakit? Darating ang oras. Lahat ng inipon mo, kung milyon ang nilagay mo sa bangko, wala kang madadala dyan kahit isang kusing. Kapag ikaw ay pumanaw, maniwala ka sa hindi. Nakita ko yan sa buhay ng aking benan. Yung lahat ng kanyang inipon, iniwan na lang niya. Kaya nga po, binigyan dito ng diin. Ilang bagay ang pinakita dito. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano ngayon? Mahalagang maunawaan ang agos ng lumang tipan kung paano nangyari yun. Iniligtas sila ng Diyos mula sa Egypt. Yun ang talagang pattern na makikita natin. Kaya yung huling salot, tingnan ninyo mabuti, babalik ko kayo. Yung huling salot, anong sabi doon? Mamamatay ang lahat ng panganay. Pagkagay kayo ng dugo sa torpos at dadaan ang anghel ng kamatayan at ang lahat ng panganay hindi mamamatay. Ito po yung ipinakikita na ang lahat ng panganay, bunga man yan, o hayop man yan, o tao man yan. Kaya, nilagay yung mga ilipita, mga lipay. Dahil doon, yun po ang pattern. Dahil dumating, ayaw palayain ng Parao ang bansang Israel na matay ang lahat ng panganay sa bansang Egypt nang dumaan ang anghel ng kamatayan. Kaya, gumawa ang Diyos ng tipan bilang puhon na ang mga lipita ay pinili niya kapalit ng mga panganay. Amen? Amen. Ganun po pala. Kaya maintindihan ninyo at maunawaan. At mabuksan ang ating puso, mabuksan ang ating kaisipan. Bata pa lamang, turuan na natin maging generous, mapagbigay. Hindi puro kapit. Kapit na lamang ng kapit. Hindi po maganda yung ganung bagay. Na puro akin. Magbigay tayo sa Diyos. Pastor, kailangan ba ng Diyos yan? Nakita niyo ang background sa lumang tipan. Ngayon, makikita natin, kailangan ng kapatid natin ng tulong. Minsan, yung misinterpretation, ipupuso lang din yung pastor. Di ba may mga bagay na gano'n? Huwag po tayo mag-isip ng mga gano'ng bagay. Magkakasala tayo sa Diyos. Ang pagbigay ay bukal sa ating puso. Dapat natin itong gawin. Amen? Ang Diyos ang mangusap sa inyo. Hindi po ako nagsasabi na ganito, gano'n, ganyan. Ang Diyos ang mangusap sa inyo sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Kaya't mahalaga yung ating ginagawang pag-aaral. Amen? Amen. Yung mga bata, tumuhan natin. Ngayon pa lamang, para sa kanyang kingdom, walang natutulong. Lahat ay natutulungan. Sa lumang tipan ng pamumuhay bilang bayan ng Diyos, ay nangangahulugan ng pagsunod sa kautusan sa loob ng bansang Israel. Sa Israel lamang, yung mga hindi, wala po yun. Subalit, sa bagong tipan, itinatag ni Kristo ang Iglesia in charge. Ito na po yung kingdom. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, buhay ang kapalit. Tayo'y nabubuhay hindi sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya at pag-ibig ni Kristo. Hindi po nililimitahan. Kaya't malaya tayo. Amen? Malaya ang bawat isa. Sa ganitong pundasyon ng pananampalataya, yung apat na prinsipyo, tingnan po natin, magbigay ng pasasalamat at pagkilala sa pagmamayari ng Diyos. Lahat ay sa Diyos. Lahat ng bagay. Dapat natin kilalanin ang kayamanan, oras, buhay ay nagmula sa Diyos. At ang pagbibigay ay hindi pagpapawas. Tandaan po ninyo mabuti. Ang pagbibigay ay hindi pagpapawas sa sariling ari-arian, kundi pagsasauli lamang upang pabalik ng bahagi ng binigay ng Diyos bilang pasasalamat. Thanksgiving. Bilang pasasalamat. Ito ay dapat maging pahayag ng kagalakan para sa kanyang
pagliligtas at pag-aambon sa atin bilang kanyang mga anak. Amen? Kalawa, magbigay ng may kagalakan at pusang loob. Hindi tayo dapat magbigay dahil lamang sa napipilitan. Kung napipilitan ka, huwag mo na lang gawin. Bakit? Nagkakasala ka mo. Diba? Kapag pinipilit mo, masama ang loob. Dapat tayo magbigay ng may mature na puso, yung ating puso, na nakakaalam ng biyaya ng walang panghihinayang. Sayang, ibinigay ko pa. O diba? May mga ganun. Huwag kang manghihinayang. Ibinigay mo yun sa nagbibigay ng buhay. Sa may hawak ng buhay mo. At ang sabi doon, maghanda ng maaga. Hindi yung nagmamadali. Set aside na. Bahala na. Dapat nasa kaayusan. Ano sabi doon sa 1 Corinthians 16, 1-2? Tungkol naman sa mga ambagan para sa mga banal, sa unang araw ng bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng halaga ayon sa kanyang kinita. Amen? Tumulong upang magamit ito sa mga maayos at may katapatan. Ang mga handog na yun ay dapat magamit hindi lamang sa ministry at mission ng iglesia, kundi maging sa pagtulong sa mga mahihirap sa lipunan. Ang mga miyembro ay dapat din magkaroon ng pananagutan at malasakit na ang mga handog ay nagagamit ng tapat at ayon sa kalooban ng Diyos. Maging watchful din po tayo. Tingnan ninyo. At bilang pagtatapos, nandito na po tayo sa ating pagtatapos. Tingnan natin itong isang halimbawang ito. Kapag mahal natin daw ang isang tao at tumanggap tayo ng biyaya o parang regalo mula sa kanya, nais din natin makipakita ang ating pagmamahal at pagkasalamat. Hindi ba mga bata, kapag kayo nililaruhan, ano sinasabi niyo doon sa nagbigay? Kapatid na Alan, ayun, tama si Cyrus, nagpapasalamat ka. Diba? Sa kaparehong paraan, ang Kristiyano nakakaalam ng biyaya ni Kristo ay unang maiisip ang iglesia at nakatawa ng Panginoon at masayang nagbabahagi sa kanyang puso ng kanyang mga agi-agihan. Ngayon, kung paanong hindi natin pinanghihinayangan ang paggastos sa ating mga anak o maging sa mga apo, ang pagbibigay para sa kanila ng Diyos bilang bahagi ng iglesia ay hindi rin dapat panghinayangan, kundi maging malaking kagalakan o katuwaan. Hindi ba kapag tayo nakakatulong natutuwa tayo? Kapag may bumahan isang tulugin, nabigyan mo kahit walang piso, yun pala ay magiging sa inuya o sa pagkain na itawid yung kanyang buhay. Hindi ba? Nagkakaroon ka ng kasiyahan at kagalakan? Naway, magbigay daw po tayo ng may pusang loob na puso at naway maranasan ng bawat kapatid ang mga sagalang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain tayo lahat ng ating Diyos. Ay kung lahat ay umupo at manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Naunawaan namin na ang pagbibigay ay nagmula doon. Nakalipas ng maraming panahon sa bansang Israel. Na ibinukod mo ang mga Levita, maging ang kanina araw ng mga saserdote, at ibinibigay ng 11 tribo ang kanilang pangangailangan. Dahil ang Diyos, kami ay nakahihigit sapagkat kami na sa bagong panahon. Ipaunawa mo po sa bawat isa. Ang 2 Corinthians 7 na ang bawat isa dapat magbigay pusang loob at hindi napipilitan sapagkat nagagala ka o natutuwa ka kapag ito'y aming ginagawa. At nawa o Diyos, walang Kristiyano o mga kapatid na nagugutom. At kami o Diyos ay patuloy na gawin ito ng bukal sa aming kalooban. Gawin namin ang lahat na kami ay mayroong kagalakan at hindi napipilitan. Sa gayon, magdadala ang iyong puso, Diyos, sa iyong mga anak. Lalong-lalo na dito sa kilid ng Jesus Christ, na kung saan inilagay mo ang iyong kaharian sa lugar nito upang magsilbing liwanag, upang magsilbing halimbawa sa mga taong naririto,
makita sa amin ang kagalakan ng Diyos sa aming mga pagpili. Salamat. Pagpalain mo maging mga bata ang bawat isa, lalo-lalo na mga ama ng tahanan na siyang nagsisipag trabaho. Ilalayo mo po sila sa kapahamakan at patuloy niyo silang i-increase ang kanilang kabuhayan. I-promote po sila, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila ng lubos-lubos. Salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin at sinunod hati. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Pagpapakasin natin ang Panginoon.